Sa isang liblib na baryo sa Capiz, kilala sa tawag na Sitio Saloya, tahimik ang buhay ng mga tao. Karaniwan ang simpleng pamumuhay, mga magsasaka sa umaga, mga bata sa ilog sa hapon, at ang matatanday nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga tuwing dapit hapon. Isang Lunes ng umaga, dumating ang isang di kilalang babae. May kasama itong batang babae mga 7 o 8 taong gulang at may dalang ilang sako ng gamit na isinakay sa isang tricycle. Walang nakakakilala sa babae, ni sa anak niyang kasama. "Saan kaya galing tong bagong lipat na yan?" tanong ni Lita habang pinagmamasdan ang pagbaba ng mag-ina sa lumang bahay na matagal nang walang nakatira. "Wala akong ideya," sagot ni Ribing. "Basta may nagsabi sa akin kanina, taga ibang bayan daw yan. Hindi malinaw kung saan galing." Lumapit si Jomar, ang tricycle driver. "Ate Lita, galing pa raw sila sa may bundok ng Panay. Mahirap daw puntahan yung dating tinitirhan nila kaya lumipat dito." "Anong pangalan?" tanong ni Ribing. Ang sabi ng babae, Osang daw yung pangalan niya. Yung anak niya, Dayan. Hindi pa man nakakalipas ang 2 araw, napansin ng mga tao sa baryo na bihirang lumabas si Osang. Sa gabi lang ito madalas makita, nakaupo sa may pasamano ng bintana, nakatitig sa dilim. Si Dayan mas tahimik kasi sa ina, pero minsan ay nakikita itong naglalaro sa harap ng bahay nila. Tila may kinakausap kahit wala namang ibang bata sa paligid. Sa 3 araw napansin ni Lino, isa sa mga magsasaka, na dumaan si Osang sa kanilang bakuran. May dalang bandihado ng ulam. "Magandang hapon," bati ni Osang. Mangiti sa labi. "Nagluto ako ng adobong manok. Pasensya na, kami ang bagong lipat rito. Gusto ko lang makipagkapwa," sabi ni Osang. Tinanggap ni Lino ang ulam, ngunit may pagkaalinlangan. Maraming salamat. Hindi mo na sana pinag-abalahang magluto pa," sabi ni Lino. "Walang anuman. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang kumatok," sabi ni Osang. Pagkaalis ni Osang, dumating si Ribing na noon ay galing sa igiban ng tubig. "Sino yon?" tanong niya kay Lino. Yung bagong kapitbahay natin, si Osang. Nag-abot ng adobo. Gusto raw makipagkapwa." Teka, amuin mo nga," sabi ni Ribing habang inaamoy ang bandihadong ulam. "Parang kakaiba." Kinagabihan habang sabay-sabay silang kumakain, biglang sumakit ang tiyan ni Lino. Pinawisan ito ng malamig at nagsuka ng madugo. Ribing, parang hindi normal tong nararamdaman ko," bulong ni Lino habang gumagapang papunta sa banyo. Nagmamadaling tumakbo si Ribing sa bahay ni Aling Lita. "Lita, si Lino, sumasakit ang tiyan pagkatapos kumain ng adobo galing kay Osang." Agad na dumating si Lita. Hinipo ang noo ni Lino. Malamig ito, nakasalampak sa sahig habang lumuluha sa sakit ng tiyan. "May kakaiba sa ulam," sabi ni Lita. "Mukhang ang may sangkap na masama. Wala namang ibang kinain si Lino buong araw kundi yung adobo lang," sabi ni Ribing. Lumipas ang 2 araw at tila naghilom ang karamdaman ni Lino. Pero hindi ito bumalik sa dating sigla. Mabagal kumilos at madalas napapatulala. Hindi rin siya makatulog sa gabi. Isang gabi may narinig na sigaw si Jomar mula sa bahay ni Lino. Agad siyang lumapit. Pagbukas ng pinto, nadatnan niyang tumitirik ang mga mata ni Lino habang nakatayo sa gitna ng silida. "Ay Lino, ayos ka lang ba?" tanong ni Jomar. Nilapitan ito at hinawakan sa balikat. May sumusundot sa tiyan ko. Gabi-gabi sinisiksik. Parang mga kuko," bulong ni Lino halos wala sa kanyang sarili. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring iyon, napilitan ang mga residente ng Sitio Saloya na humingi ng tulong kay Mang Ernesto, ang batikang albularyo na kilala sa kalapit na baryo. Dumating si Mang Ernesto kinabukasan. Nang dumaan sila sa tapat na bahay ni Osang, bigla itong huminto. May mabigat na enerhiya sa bahay na to."
Diyan nakatira yung bagong lipat, si Osang, at yung anak niya si Dayan. Sabi ni Lita. Huwag kayong lalapit dito nang mag-isa sa gabi. Babala ng albularyo. Pinagmasdan niya ang paligid, sa kanilapitan si Dino na nooy halos wala pa ring boses. Naglatag ng dahon itong si Mang Ernesto at pinapwesto si Dino sa gitna. Nag-umpisa siyang mag-orasyon habang pinapausukan ng insenso ang paligid. Maya-maya, napasigaw si Lino at biglang bumaluktot ang katawan. May sumirit na dugo mula sa bibig nito at may tila maliit na buto na lumalabas sa lalamunan. Yan ang tinatawag na taling sumpa. Ipinapasok sa tiyan ng biktima gamit ang masamang kulam o mahika. Karaniwan ginagamit ng mga nilalang na kumakain ng laman. Nagkatinginan sina Ribing, Lita at Jomar. Aswang po ba? Bulong ni Lita. Hindi basta aswang, matalino to, marunong magtago. Ginagamit ang pagkain para makalapit sa kalaban o siyang biktima. Kinabukasan nagpasya si Mang Ernesto na obserbahan ang bahay ni Osang. Sa loob ng ilang gabi, pinanood niya ito mula sa malayo. Bandang 2:00 ng madaling araw nakita niyang bumukas ang bintana at may lumabas na figurang itim. Gumagapang sa dingding pababa. Sinundan niya ito papunta sa masukal na bahagi ng gubat sa likod ng sityo. Sa gitna ng kagubatan, nasaksihan ni Mang Ernesto ang di pangkaraniwang tagpo na kanyang nakita. Si Osang nakaluhod sa gitna ng mga sanga. Nakalabas ang dila na tila ahas at may hawak na basang-basahan na may dugo. Sa tabi niya, nakatayo si Dayan, ngunit ang mata nito ay dilaw at walang balintatawa. Nagbitaw ng malalakas na orasyon si Mang Ernesto, sabay hampas ng itim na pamalo sa lupa. Gumalaw ang paligid. Naglaho sa hangin si Osang at ni Dayan, ngunit may naiwan sa lupa, isang bungkos ng buhok at bahagi ng ungos na dila. Kinabukasan, wala na sa bahay sina Osang at Dayan. Ang loob ng kanilang bahay ay puno ng balot ng tuyong, balat ng manok, mga bote ng kung ano-anong likido at ilang gamit ng mga taong nawawala sa mga karatig barangay. Makalipas ang araw na yon, hindi na nakita pa kahit sino si Osang at ang batang si Dayan. Nag-ikot ang ilang kalalakihan kasama si Jomar at Ribing. Ngunit kahit anong sulyap sa mga palayan at gubat sa paligid, wala silang natagpo ang bakas. Mukhang tuluyan na silang lumayas. Sambit ni Jomar habang pinapahiran ng pawis ang leeg. Hindi lang basta lumayas. Tumakas sila. Alam nilang nabuki na sila ni Mang Ernesto. Sagot naman ni Ribing. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Ernesto sa bahay ni Osang. Pinapunta niya sina Lino, Ribing, Lita at Jomar upang ipakita ang kanyang natagpuan. Pagmasdan niyo ito. Wika ni Mang Ernesto sabay turo sa isang kahon na may takip na banig. Nang tanggalin niya ang takip, bumungad ang ilang gamit ng mga taong matagal nang nawawala. Isang medyas na may pangalan ng bata, punit na parte ng palda at ilang piraso ng rosaryo na may bahid pa ng dugo. Akin yan. Yan ang gamit ng pamangking kong si Elsa. Nawawala siya 2 taon na ang nakakalipas. Akala namin, ligaw lang. Tandaan nyo, hindi lahat ng halimaw ay naglalakad sa gabi. Ang iba marunong magsuot ng anyo ng ordinaryong tao. Anong gagawin natin ngayon, Mang Ernesto? Hindi natin alam kung babalik sila. Tanong ni Jomar. Ilang araw ang lumipas, tahimik ang buong sitio Saloy. Pero sa katahimikan, lalong tumindi ang kaba ng mga tao. Hindi na nagpapagabi sa labas ang mga kabataan, maging ang mga matatanday tila nananahimik at laging may nakasukbit na bawang sa kanilang bulsa. Isang hapon habang kumukuha ng tubig si Lita sa poso, may napansin siyang maliit na sako sa gilid ng kalsada. Para bang nilagay lang doon. Lumapit siya at sinipat ito. Baka basura lang, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit nang pagbuksan niya ang sako, natulala siya. Diyos ko! Mabilis niyang nilaglag ang sako at napatras. Sa loob may 3 pinugot na manok. Wala na ang ulo pero may mga mata na nakadilat pa.
at sa ilalim ng mga bangkay may papel na nakasulat. Mabilis na kumaripas si Lita pauwi. Kinagabihan, muling inanyayahan ni Mang Ernesto ang lahat ng kalalakihan sa baryo para sa isang pulong. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Kailangan nating ikutin ang buong gubat bukas ng madaling araw. May mga bahagi doon na hindi nyo pa nalalakad. Mga sulok na hindi tinatamaan ng araw. Sumama kami noon pero wala kami nakita, sagot ni Jomar. Hindi nyo makikita dahil hindi nyo alam ang hinahanap. Ako ang mangunguna. Magdadala ako ng mga gamit panlaban sa kulam at masasamang espiritu. Kinabukasan 4:00 pa lang ng umaga. Naghanda na ang grupo. Nasa harap si Mang Ernesto may hawak na tambuli at bitbit na sako ng gamit na banahaw na ugat. Langis ng nyog, sinindihang insenso at bawang. Kasama niya sina Lino, Jomar, Ribing at 3 iba pang lalaki na mula sa baryo. Tahimik silang pumasok sa gubat. Habang tumatagal ang lakad, papalalim ng palalim ang kanilang nilalakaran. Mas kumakapal ang mga damo at ang hangin ay tila may dalang bulok na amoy. Dito tayo, sabi ni Mang Ernesto habang tinuturo ang isang sirang bakod ng kawayan na halos tinakpan na ng gumagapang na baging. Pinasok nila ang loob. Natuklasan nila ang isang lumang kuweba. May mga nakasabit na basang damit, ilang sanggol na manika na wala na ang ulo at mga bangkay ng hayop na natutuyo na sa gilid ng daan. Huwag kayong lalapit dyan. Babala ni Mang Ernesto sabay turo sa pader ng kuweba. May kakaibang marka sa pader. Bilog na may 5 guhit papaloob at sa gitna ay may mata na kulay pula. Habang pinagmamasdan nila ito ay biglang lumamig ang paligid. Nanginginig na nagsalita si Lino. Parang may dumadaan sa likod natin. Biglang may narinig silang huni, tila mga batang umiiyak, ngunit paglingon nila wala naman kahit sino. Tuloy lang. Huwag kayong magpapadala sa takot. Bigla, mula sa likod ng isang haligi ng bato, lumitaw si Dayan. Ngunit hindi na ito ang batang nakita nila dati. Ang balat nito'y kupas na parang papela, ang matay na nilisik at kulay dilaw, at ang bibig ay may nakasabit na buto. Umalis kayo bago kayo sunugin ng gabi, bulong ni Dayan ngunit hindi gumagalaw ang labi. Lumingon si Mang Ernesto sa likod. Tumayo si Osang, hubot-hubad ang katawan, at ang katawan ay mga sugat-sugat na tila hindi gumagaling. Hindi nyo dapat pinapakialaman ang hindi ninyo nauunawaan, bulyaw ni Osang habang biglang nagbago ang anyo. Nagkaroon ng matutulis na kuko at ang mga mata ay nagkulay itim. Hinagisan siya ni Mang Ernesto ng bote ng langis, sabay sigaw ng orasyon. Sumigaw si Osang, tila nasusunog ang katawan. Tumalsik ito sa pader at napaupo sa lupa. Biglang rumagasa ang usok mula sa bituka ng kuweba. Naguunahan ang mga kalalakihan sa paglabas habang hawak ni Mang Ernesto si Lino sa may kamay. Pagkalabas nila, agad na pinasok ni Mang Ernesto ang bungad ng kuweba ng tuyong dahon at sinindihan. Sa loob ng ilang minuto, nilamon ng apoy ang kabuuan ng butas. Narinig nila ang huling hiyaw mula kay Osang. Matinis, masakit sa pandinig hanggang sa tuluyang humupa ang lahat. 3 araw ang lumipas, inilibing ni Mang Ernesto sa tabi ng kapilya ang mga bangkay na nakuha sa bahay ni Osang, bilang paggalang sa mga nawawala. Nagtulungan ang buong baryo na ipagdasal ang katahimikan ng kaluluwa ng mga biktima. Ang mga bahay na tinirhan ni na Osang at Dayan ay sinunog, at walang sino man ang nagnais na patayuan iyon muli. Si Lino unti-unting bumalik sa dati. Ngunit hindi na rin siya madalas lumalabas gaya ng dati. Si Ribing naman ay araw-araw na naglalagay ng asin sa pintuan. Si Rita ay hindi na kumakain ng pagkain galing sa hindi niya kilala. Makalipas ang pagkasunog ng kuweba sa gubat, muling naging tahimik ang sitio Saloya. Pero sa ilalim ng katahimikan, may mga bakas pa rin ng takot na hindi mabura sa mga puso ng mga residente. Madalas mapagmasdan si Rita na nakaupo sa may durungan tuwing 6:00 ng gabi.
Tangan ang rosaryong nakuha nila sa bahay ni Osang. Sa gilid ng kanyang mata, tila naghihintay pa rin ng aninong muling lumitaw sa dilima. Si Lino kahit pa maayos na ang lagay ng katawan ay hindi na bumalik sa pagsasaka. Madalas siyang tumambay sa ilalim ng punong mangga, walang imik, laging tulala. Lino, kumain ka na muna, wika ni Rebing habang iniaabot ang mangkok ng sinigang. Salamat, Rebing. Minsan naiisip ko baka may magaganap pang hindi maganda. Napatingin si Rebing kay Lino. Huwag mo sabihin yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ginagawa na ni Mang Ernesto ang lahat. Minsan nga naaamoy ko pa rin yung ulam na inabot sa akin noon. Yung adobo, parang buhay pa sa alala ko yung amoy ng dugo. Sa kabilang dulo ng baryo naman, si Jomar naman ay laging bitbit ang kanyang gulok kahit sa loob ng bahay. Sa tuwing may kumakaluskos sa labas ng bintana, agad siyang bumabangon at sumisilip. Isang gabi habang nakahiga si Jomar sa papag, may narinig siyang mahihinang yapak sa may bubungan. Agad siyang tumayo at kinuha ang lampara. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at tinignan ang bubong. Wala siyang nakita pero naroon pa rin ang kakaibang tunog. Tila pag-ungol ng hayop na may halong huni ng bata. May tao ba dyan? Lumabas ka, kung may lakas ka, sabi ni Jomar. Walang sumagot, ngunit habang pakyat siya sa hagdang kawayan para silipin ang bubong, may malakas na hampas mula sa likod ng bahay. Agad siyang tumalon pabalik sa lupa, tinungo ang pinanggalingan ng tunog. Pagdating niya sa likod, isang piraso ng basahan ang kanyang nakita. Dilaw, may bahid ng putik at dugo, at sa gilid nito ay may nakaukit na letra. Hindi sila tuluyang nasunog, sabi ni Jomar. Kinabukasan, agad niyang dinala ito kay Mang Ernesto. Hindi sila ganap na nawala. Ang mga nilalang na kagaya nila, hindi basta nasusunog sa apoy. Kailangan silang lubos na mapalaya sa mundong ng tao. Paano natin malalaman kung nasaan sila ngayon? Tanong ni Jomar. Tanging isang uri ng seremonya ang makakapagpabunyag ng kanilang kinaroroonan. Pero delikado, kailangan ng dugo mula sa huling biktima. Natahimik si Lino na noon ay naroon din. Teka, ako yun. Mahinang sabi niya. Handa ka bang sumama sa ritual? Tanong ng Mang Ernesto. Kung iyon ang paraan para tuluyan sila mawala, oo. Ayoko na may makaranas pa ng aking naranasan, sabi ni Lino. Ika-4 ng gabi mula nang tumambad ang basahan sa bahay ni Jomar, nagtipon sila sa gitna ng baryo. Sa isang maliit na kubo sa dating bahay ng kapilya, inihanda ni Mang Ernesto ang mga gamit. May bilog sa lupa, iginuhit gamit ang apog at langis ng nyug. Sa gitna umupo si Lino habang nakapikit, hawak ang dahon na may patak ng kanyang sariling dugo. Nag-orasyon si Mang Ernesto habang pinapausukan ang paligid ng insenso. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng puno sa paligid kahit walang hangin. Biglang umilaw ang bilog sa lupa. May presensya. Nandito sila. Isa sa kanila malapit lang. Nagulat si Rebing nang bumukas ang pintuan ng kubo. Bakit bukas yan? Wala namang hangin. Tumayo si Jomar at nilapitan ang pintuan. Pagkabukas niya ng buo, may nakita silang batang nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan, duguan ang damit at walang sapatos. Si Dayan iyon. Bakit kayo nagkaganito? Tanong ni Dayan pero hindi gumagalaw ang kanyang labi. Tumayo si Mang Ernesto, bitbit ang bote ng itim na langis. Hindi ka na bata, Dayan. Alam na namin ang totoo. Biglang kumapit si Dayan kay Lita na nasa gilid ng lumang silid. Nang akmang isisigaw ni Lita ang pangalan ni Dayan, sinunggaban siya ng nilalang. Napahiga siya sa sahig at nangisaya. Lita! Lita! Sigaw ni Rebing sabay hablot sa katawan ni Dayan. Ngunit biglang umusok ang kamay ni Rebing. Mainit! Parang may apoy sa balat niya! Hinampas ni Mang Ernesto si Dayan ng pamalo na gawa sa sanga ng punong balite. Kumislot ang bata sa katumilapon sa dingding.
Huwag kayong lalapit. Ang katawan niya ay puno ng espiritu ng masamang nilalang. Lumapit si Lino. Hawak ang kruspihong tinalian ng pulang sinulid. Dito ka na matatapos. Sabi niya. Ipinatong ni Lino ang kruspiho sa dibdib ni Dayan. Biglang sumigaw ang bata ng malakas. Sumirit ang liwanag mula sa kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang saglit, nanghina si Dayan at biglang nawalan ng anyo. Ang katawan nito'y natuyo at naging parang pinigaang balat. Tahimik ang buong paligid. Si Lita ay nilapitan agad ni Ribing. Buhay pa naman at nagpapahinga. Sa sumunod na mga araw, ipinaalam sa buong sityo ang nangyari. Muling naging babala ang mga tao sa pagtatanima, paghahanda ng pagkain at pagdiriwang ng kaligtasan. Si Lino bumalik sa pagkakaingin. Si Jomar muling nagmamasada sa kanyang tricycle. Si Lita araw-araw pa rin nagro-rosaryo tuwing alas 6, pero ngayon may ngiti na sa kanyang mga labi. Si Ribing abalang-abala sa pagtulong sa mga kabarangay. Dala ng aral ng kanilang natutunan. Huwag basta-basta tatanggap ng pagkain hindi mo kilala ang pinanggalingan. At higit sa lahat, huwag babaliwalain ang mga paniniwala ng matatanda, lalo na sa baryong kinalakhan mo. Pero isang gabi, habang si Mang Ernesto ay naglilinis ng kanyang mga gamit, may narinig siyang bahagyang katok sa bintana. 3 beses, katamtamang lakas. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang bintana. Walang tao, ngunit sa gilid ng bintana may nakasabit na pulang panyo. Sa likod ng panyo ay may isang bagay na tinupi, isang tuyong buto ng daliri. Matagal na nakatitig si Mang Ernesto sa tuyong buto ng daliri. Kinuha niya ang pulang panyo at binuksan ito sa ibabaw ng mesa. Ang balat ng buto ay tila balat ng matanda. Kulubot, maputi at may naputol na hibla ng ugat sa dulo. Agad siyang kumuha ng asin at inilagay sa paligid ng mesa. Sabay sindi ng kandila sa 4 na sulok ng kanyang kubo. Hindi niya kailanman sinabi sa mga taga-sityo sa loya, pero alam niyang may isang bahagi ng ritual ang hindi pa niya naisa sa katuparan. Ang ganap na pagselyo ng pintuang binuksan ng orasyon noong gabing nahuli si Diana. Tumayo si Mang Ernesto at kinuha ang kanyang pamalo mula sa ibabaw ng dambana. Dumiretso siya sa likuran ng kanyang kubo, kung saan may lumang duyan na dating gamit ng kanyang lola. Doon niya muling binuksan ang libreto ng selyo ng kaluluwa, isang lumang aklat na may mga pahinang sulat kamay at may halong lumang baybayin. Pagkabuklat niya sa pang-11 pahina, natagpuan niya ang selyong hindi niya binuo. Talino't laman ang 4 na pinto. Nilagyan niya ng krus ng asin ang bawat sulok ng duyan, saka muling nag-orasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng 2 linya, may biglang lumipad na ibon sa kanyang ulunan. Isang uwak na may pulang tuka. Lumapag ito sa kahoy na poste sa harap niya, saka nagsalita. "Hindi mo kami mapipigilan, matanda. Ang kaluluwa ng laman ay hindi nakakadena." Natigilan si Mang Ernesto. Muling sumilay sa alaala niya ang mata ni Dayan. Dilaw, walang puti, tuwid ang tingin. Alam niyang may mas matandang nilalang sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan nagtipon sina Lita, Ribing, Lino at Jomar sa bahay ni Mang Ernesto. May iniwang sumpa si Osang. Hindi siya ang pinuno ng lahat. "Akala ko ligtas na tayo," sabi ni Lino. Hindi pa. Pero may paraan para wakasan ito. Kailangan nating hanapin ang pinag-ugatan ng nilalang na tumawid gamit si Dayan bilang daan. "Nasaan?" tanong ni Jomar. Kinagabihan dala ang mga sulo, lubid at gamit ni Mang Ernesto. Nagtungo sila sa nabanggit na lugar. Si Ribing at Jomar ang nagtabi ng mga bato at halaman na tumatabon sa lumang balon. Unti-unti nilang naaninag ang bibig ng balon. Malaki, sapat para makapasok ang isang tao na nakayuko. Lino, ikaw ang unang bababa. Ikaw ang ginamit nilang daan. Ikaw din ang makakapagtapos nito.
Tahimik na tumango si Lino at inihulog ang dulo ng lubid. Dahan-dahan siyang bumaba. Humalimuyak ang loob ng balon nang amoy ng singhalimuyak ng bulok na karne. Paglapag niya sa ilalim, binuksan niya ang kanyang gasera. Sa ikalawang bahagi may maliit na siwang. Tumatawag siya paakyat. May lagusan dito sa gilid. Sumunod si Jomar, Ribing at si Mang Ernesto. Naglakad sila papasok sa makipot na daan. Ang mga dingding ay may mga marka, mga hugis mata, bilog at mga kamay ng bata. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, tila tumitibok ang paligid. Parang may buhay ang mismong bato. Tumigil kayo. Biglang utos ni Mang Ernesto. Sa harap nila may isang altar na bato. Sa gitna nito ay may malaking mangkok ng itim na likido. Sa ibabaw ng altar ay may ulo ng manok, mga bulok at isang pirasong damit na pamilyar kay Lita. Damit ito ng pamangking ko, bulong ni Lita habang nanginginig ang kamay. Lumapit si Mang Ernesto at sinimulang magsagawa ng ritual ng pagsasara ng pinto. Maya-maya, biglang lumindola. Tumalsik ang itim na likido mula sa mangkok. Mula sa paligid ng altar, nagsilabasan ang mga pugak na ibon na may pulang mga mata. Lumilipad ito sa loob ng lagusan na parang may hinahanap. Ngunit may isang pugak na sumugod kay Jomar at tinuka ang braso nito. Aray! Ang sakit! Parang sinusunog ang balat ko! Sabi ni Jomar. Hinampas ito ni Ribing gamit ang kahoy na pamalo. Pumutok ang pugak at nag-iwan ng masangsang na usok. Ipikit niyo ang mga mata niyo. Huwag kayong titingin sa altar. Utos ni Mang Ernesto habang ipinagpapatuloy ang orasyon. Maya-maya, isang matinis na boses ang narinig nila. Boses ng babae pero parang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng tubig. Hindi niyo kami mapipigil. Lahat kayo ay magiging ulam. Lahat kayo ay maglalaho. Napatras si Lita at napasigaw. Mang Ernesto, may mata sa dingding! May mata! Dilingon niya ito at nakita ang isang figurang lumabas mula sa bato. Manipis ito kulay uling at may butas sa gitna ang noo. Kinuha ni Lino ang sulo at sinugod ang figura. Sinilaban niya ito at nagliyab ang katawan ng nilalang. Sumigaw ito ng malakas. Luminaw ang paligid, nawalan ng kulay ang altara. Unti-unting naghiwalay ang mga marka sa pader. Malapit na tayong matapos. Sigaw ni Mang Ernesto. Sabay-sabay nating banggitin at isara ang lagusang ito. Sabay-sabay silang sumigaw at isang malakas na alon ng hangin ang humampas sa kanilang lahat. Parang sumabog ang loob ng kuweba. Paggising nila, nasa bugad na sila ng balona, tila iniluwa sila ng lupa. Kinabukasan, nagising ang Sitio Saloy sa kakaibang lamig ng umaga. Ngunit sa kabila nito, may katahimikan na parang matagal nang nawala. Wala nang naririnig na iyak sa gabi. Wala nang nakikitang pugak. At ang mga panaginip ng takot ni Lino ay naglaho na. Si Ribing ay muling nagtanim ng kamote. Si Jomar ay naglalako ulit ng isda. Si Lita ay araw-araw muling nagsisimba. At si Mang Ernesto muling ibinaon ang kanyang mga gamit sa ilalim ng kanyang altar. Makalipas ang mga linggo, muling bumalik sa payapang daloy ang araw-araw sa Sitio Saloy. Wala nang kakaibang ingay tuwing gabi. Wala nang panaginip ng laman. At higit sa lahat, wala nang ibinibigay na pagkaing may sangkap ng kasamaan. Isang araw habang nag-uusap si Ribing at Lita sa ilalim ng punong kahoy, may dumaan na lalaking nag-alok ng paninda. Mais iyon, saging at ilang pirasong nilutong kakanina. Ribing, gusto mo ba ng suman? Tanong ni Lita. Hindi na siguro. At saka sa panahon ngayon, mas mabuting ikaw ang nagluluto ng kakanin mo. Tumawa si Lita pero halatang may laman ang kanyang ngiti. Dumaan din si Jomar, may sakay na 4 na bata sa tricycle. O ingat kayo dyan, wala na si Osang.
pero wag pa rin kalilimutan ang mga nangyari. Hindi mawawala sa isip ko yon, lalo na yung adobo. Sa likod ng tanawing iyon si Lino ay abala sa pagtatanim ng mga bagong punla sa kanyang bakuran. Malakas na muli ang kanyang katawan at may sigla na ang kanyang mga mata. Isang hapon bumisita si Mang Ernesto kay Lino. Kamusta na ang tiyan mo? Biro nito. Eto, wala nang sumusundot, sagot ni Lino sabay ngiti. Tandaan mo, Lino, hindi lang mga panlabas na halimaw ang kailangang bantayan. Minsan nasa loob ito ng mga bagay na inaakala mo mabuti, tulad ng isang ulam na inialok ng walang kapalit. Tumango si Lino. Mula ngayon hindi na ako basta tatanggap ng alok, lalo na kung hindi ko kilala. Pagkatapos ng ilang buwan, naging isang uri ng babala ang kwento ni na Osang at Dayan sa mga kasunod na salinlahi sa Sitio Saloy. Itinuro ito sa mga kabataan, idinugtong sa mga alamat at isinama sa mga dasala. Bilang paggunita, nagtayo si Mang Ernesto ng maliit na krus sa tabi ng balon na kanilang pinasok, gawa sa kahoy na galing sa punong balite. Sa ilalim nito, nakaukit sa maliit na batong lapida. At nakaukit doon ang mga salitang, "Dito natuldukan ang nilalang na ginamit ang ulam bilang tukso." Sa simpleng pamumuhay, may mga bagay na dumarating na hindi mo alam kung kabutihan o kapahamakan ang dala. Sa panahon ng gutom, pagkagipit, tandaan na hindi lahat ng inaalok ay dapat tanggapin. Higit sa lahat, makinig sa mga babala ng matatanda, sapagkat minsan, ang paniniwala ng nakaraan ay siyang sagot sa panganib ng kasalukuyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo palagi.